Maligayang pagdating sa ating aralin tungkol sa sinaunang Pilipinas. Bago tayo sumabak sa kasaysayan, nais kong itanong sa inyo, alam ba ninyo kung ano ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila noong 1521? Marami sa atin ang maaaring mag-isip na ang ating bansa ay isang simpleng lugar na walang kultura at walang organisadong lipunan bago ang pananakop. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa ganitong pananaw. Ang ating mga ninuno ay hindi naghintay ng mga dayuhan upang matuto kung paano mamuhay ng maayos. Matagal na silang may sariling lipunan, kultura at paraan ng pamumuhay na patuloy na umuunlad sa loob ng libu-libong taon. Ang sinaunang Pilipinas ay isang lugar na puno ng buhay, kultura at sibilisasyon na karapat-dapat nating kilalanin at ipagmalaki. Kaya naman, sama-sama nating tuklasin ang kahangahangang kasaysayan ng ating mga ninuno. Ngayon, pag-usapan natin ang heograpiya ng sinaunang Pilipinas. Ang ating kapuluan ay binubuo ng mahigit 7,000 isla na kumakalat sa malawak na karagatan ng Asya. Bawat isla ay tahanan ng iba't ibang pangkat etniko na may kani-kanilang wika, kultura at tradisyon. Hindi ito simpleng piraso ng lupa sa gitna ng dagat, kundi isang makulay na tapiserya ng pagkakaiba-iba ng tao at kalikasan. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng Timog Silangang Asya ay naging malaking bentahe para sa ating mga ninuno. Dahil sa lokasyong ito, ang Pilipinas ay naging isang mahalagang tulay ng kalakalan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga dakilang sibilisasyon ng China, India at mga bansang Arabo. Ang mga dagat na pumapalibot sa ating kapuluan ay hindi hadlang kundi daan patungo sa mas malawak na mundo. Kaya naman, ang heograpiya mismo ay may malaking papel sa paghubog ng kasaysayan ng ating bansa. Ngayon naman, alamin natin kung sino ang mga unang nanirahan sa ating kapuluan. Ang mga Negrito, na kilala rin bilang mga Aeta, ay kabilang sa mga pinakaunang pangkat ng tao na nanirahan sa Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral ng mga arkeologo at antropologo, ang kanilang mga ninuno ay nakarating sa kapuluan mga 25,000 hanggang 30,000 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng mga tulay ng lupa noong panahon ng Ice Age. Sila ay mga hunter-gatherer. Ibig sabihin, ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa pangangaso ng mga hayop at pagtitipon ng mga pagkain mula sa kagubatan. Ang mga Negrito ay nagtataglay ng malalim na kaalaman sa kalikasan, kabilang ang mga halamang gamot at mga hayop sa kagubatan. Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay nagpapakita ng kahusayan ng tao sa pag-angkop sa kapaligiran. Hanggang ngayon, may mga komunidad pa rin ng mga Aeta na nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na pamumuhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating kapuluan, ang pagdating ng mga Austronesyano. Mga 5,000 taon na ang nakakaraan, ang mga Austronesyano ay naglayag mula sa Taiwan patungong Pilipinas. Gamit ang kanilang mga bangka, tinahak nila ang malawak na karagatan upang makarating sa ating mga pulo. Sila ang naging pundasyon ng karamihan sa mga pangkat etniko na ating nakikilala ngayon sa Pilipinas. Hindi lamang sila nagdala ng kanilang mga katawan, kundi nagdala rin sila ng bagong kultura, wika at paraan ng pamumuhay. Ipinakilala nila ang pagsasaka, kung saan natutunan ng mga tao na magtanim ng kanilang pagkain. Ipinakilala rin nila ang pangingisda bilang isang mahalagang paraan ng kabuhayan. Ang kanilang mga wika ay naging batayan ng maraming wikang sinasalita pa rin natin ngayon. Tunay na malaki ang kanilang ambag sa pagbuo ng kulturang Pilipino. Ngayon naman, talakayin natin ang istruktura ng lipunan sa sinaunang Pilipinas. Ang pangunahing unit ng lipunang ito
ay ang tinatawag na barangay. Ang bawat barangay ay binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na naninirahan at nagtutulungan bilang isang komunidad. Hindi ito basta-basta pangkat lamang ng mga tao, kundi isang organisadong lipunan na may malinaw na pamumuno at sistema ng pamamahala. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng isang datu o raja na siyang pinakamataas na awtoridad sa loob ng komunidad. Ang datu o raja ay may kapangyarihang pangasiwa sa batas, kalakalan at kapakanan ng kanyang mga sakop. Siya ang nagdedesisyon sa mga alitan, nangangasiwa sa kalakalan at nagpoprotekta sa kanyang mga mamamayan. Ang sistemang ito ay nagpapakita na ang mga sinaunang Pilipino ay matagal nang may organisadong paraan ng pamumuno at pamamahala ng kanilang lipunan. Bukod sa istruktura ng barangay, mahalaga ring maunawaan ang sistema ng uring panlipunan sa sinaunang Pilipinas. Ang lipunan ay nahahati sa 3 pangunahing uri. Una, ang mga datu o maharlika, ang pinakamataas na uri na nagtataglay ng kapangyarihan at kayamanan. Sila ang namumuno sa barangay at nagtatakda ng mga batas at patakaran para sa kanilang mga sakop. Pangalawa, ang mga timawa, ang malaya at gitnang uri ng lipunan. Sila ay hindi alipin, ngunit kailangan nilang magbigay ng katapatan at serbisyo sa kanilang datu. Pangatlo, ang mga alipin na kilala rin bilang uripon. Hindi lahat ng alipin ay pantay ang kalagayan. May mga alipin na nagtatrabaho sa loob ng tahanan, habang ang iba naman ay may sariling lupain at pamilya. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng isang organisadong lipunan na may malinaw na istruktura ng kapangyarihan at responsibilidad. Matapos nating talakayin ang istruktura ng lipunan at ang sistema ng uring panlipunan, pag-usapan naman natin ang ekonomiya at kalakalan ng sinaunang Pilipinas. Ang mga sinaunang Pilipino ay hindi lamang basta mga mamamayan ng isang maliit na kapuluan, kundi aktibong kalahok sa kalakalan sa buong Asya. Sila ay nakikipagpalitan ng ginto, tela at iba pang mahalagang produkto sa mga mangangalakal mula sa China, India at mga bansang Arabo. Ang Pilipinas ay kilala sa kayamanan ng ginto at iba pang likas na yaman na lubos na kaakit-akit sa mga dayuhang mangangalakal. Ang mga palengke at daungan ay masigla at puno ng aktibidad, kung saan ang mga produktong lokal ay ipinagpapalit sa mga imported na kalakal. Ang kalakalan ay hindi lamang nagbigay ng kabuhayan sa mga Pilipino, kundi nagbukas din ng daan para sa pagpapalitan ng kultura at kaalaman sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mga sibilisasyon sa Asya. Bukod sa kalakalan, ang sinaunang Pilipinas ay natanggap din ang malalim na impluwensya ng Hinduismo at Budismo mula sa India at sa Majapahit Empire ng Indonesia. Bago pa man dumating ang Islam at Kristyanismo, ang mga relihiyon at kulturang ito ay unti-unting kumalat sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang mga ebidensya nito ay makikita sa mga arkeolohikal na natuklasan sa Butuan at Cebu, kung saan natagpuan ang mga gintong alahas at imahe na may impluwensyang Hindu at Budista. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang Golden Tara of Agusan, isang gintong imahe na natuklasan sa Mindanao na nagpapakita ng impluwensyang Hindu-Budista. Ang mga titulo tulad ng Raja at Datu, pati na rin ang mga konsepto sa pamahalaan at sining ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng sinaunang Pilipinas sa mga sibilisasyong Asyano. Bukod sa impluwensya ng Hinduismo at Budismo, may isa pang mahalagang relihiyon na kumalat sa kapuluan bago dumating ang mga Kastila, at iyon ay ang Islam. Sa ika-14 at ika-15 siglo, ang Islam ay unti-unting lumaganap sa timog bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga Muslim na mangangalakal mula sa Borneo at Malacca.
Hindi lamang kalakalan ang kanilang dala, kundi pati na rin ang kanilang pananampalataya at kultura. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo sa mga lokal na pinuno, ang Islam ay naging bahagi ng buhay ng mga tao sa Mindanao at Sulu. Ang Sultanate ng Sulu at ang Sultanate ng Maguindanao ay naging malakas na sentro ng kapangyarihang Islam sa rehiyon. Ang mga sultanate na ito ay may organisadong pamahalaan, batas-batay sa Islamic law o Sharia, at malakas na impluensya sa kalakalan at politika sa buong Timog Pilipinas. Bukod sa relihiyon at kalakalan, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ding sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay isang katutubong sistema ng pagsulat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan. Ito ay isang abugida o alpasilabaryong sistema. Ibig sabihin, ang bawat titik ay kumakatawan sa isang pantig na binubuo ng katinig at patinig. Ang baybayin ay may 17 pangunahing titik at ginagamit sa iba't ibang aspeto ng pang-araw-araw na buhay tulad ng komunikasyon, dokumentasyon, at maging sa pagtula. Isinulat ito sa mga dahon ng saging, kawayan, at iba pang materyales. Ang pagkakaroon ng sariling sistema ng pagsulat ay patunay na ang mga sinaunang Pilipino ay may mataas na antas ng kaalaman at sibilisasyon na hindi dapat maliitin o balewalain ng sinuman. Bukod sa sistema ng pagsulat, ang relihiyon at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino ay isa ring mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Ang karamihan ng mga sinaunang Pilipino ay animista, ibig sabihin, naniniwala sila sa maraming Diyos at Espiritu na tinatawag na anito. Para sa kanila, ang bawat bagay sa kapaligiran, mula sa mga puno, ilog, bundok, hanggang sa mga hayop, ay may kasamang espiritu. Dahil dito, sila ay may malalim na paggalang sa kalikasan at itinuturing nila ito bilang isang sagradong bahagi ng kanilang buhay. Upang makipag-ugnayan sa mga espiritong ito, may mga espesyal na tao na nagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng espiritual na mundo. Sila ay tinatawag na babaylan para sa mga babae at katalonan para sa mga lalaki. Ang mga babaylan at katalonan ay may malaking papel sa lipunan dahil sila ang nangunguna sa mga ritual, seremonya at pagpapagaling ng mga may sakit. Bukod sa relihiyon at paniniwala, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpakita rin ng kahusayan sa iba't ibang larangan ng sining at kultura. Ang paghahabi, pagtatahi ng damit, paggawa ng alahas, at pag-ukit ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Anything sus na bigirwat nila ay magagandang disenyo na nagpapakita ng kanilang kahusayan at pagkamalikhain. Ang mga alahas na gawa sa ginto at iba pang materyales ay hindi lamang pampalamuti, kundi simbolo rin ng katayuan sa lipunan. Ang musika at sayaw ay mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay at ginagamit sa iba't ibang seremonya at pagdiriwang. Gumagamit sila ng iba't ibang instrumento tulad ng kudyapi at gangsa upang likhain ang musika. Ang mga epiko tulad ng Maranao na Darangen ay nagpapakita ng kahusayan ng sinaunang panitikan. Ang mga kwentong ito ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon. Bukod sa sining at kultura, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpakita rin ng kahangahangang kaalaman sa teknolohiya. Isa sa pinakakapansin-pansing halimbawa ay ang kanilang kahusayan sa paggawa ng mga bangka. Balangay ka na isang uri ng malang sasakyang dagat ay stage sa malalayong paglalayag sa buong Asya. Isang spakanendos ito by paisanay ng kandilang mataas na kaalaman sa agham ng paglalayag at pagtatayo ng sasakyan.
Sa larangan naman ng agrikultura, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpakita ng kahusayan sa paggawa ng mga palayan at sistema ng patubig. Ang pinakakahangahangang halimbawa nito ay ang mga hagdan-hagdang palayan ng Ifugao sa Cordillera. Itinayo ng mga ninuno ng Ifugao ang mga ito mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan gamit lamang ang kanilang mga kamay at simpleng kagamitan. Dahil sa kahangahangang gawa ng tao, ito ay kinikilala ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization bilang isang World Heritage Site. Ang sinaunang Pilipinas ay hindi namuhay ng hiwalay sa mundo. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, ang ating mga ninuno ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa malalaking sibilisasyon sa buong Asya. Ang China, India, at mga bansang Arabo ay matagal nang may koneksyon sa kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kalakalan at kulturang palitan. Ang mga record ng Chino, partikular na mula sa panahon ng Tang at Song Dynasty, ay nagpapakita ng matagal ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa mga mangangalakal na Chino. Ang mga produktong ginto, perlas, at iba pang likas na yaman ng Pilipinas ay lubos na pinahahalagahan ng mga dayuhang mangangalakal. Ang impluwensya ng mga dayuhang kulturang ito ay makikita pa rin hanggang ngayon sa ating wika, kultura at tradisyon. Ang maraming salitang Pilipino ay nagmula sa Chino, Sanskrit at Arabo, na patunay ng malalim na ugnayan ng ating mga ninuno sa ibang sibilisasyon. At dito na tayo nakarating sa katapusan ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng sinaunang Pilipinas. Natuklasan natin na bago dumating ang mga Kastila noong 1521, ang ating mga ninuno ay may sariling mayamang kultura, lipunan at sibilisasyon, mula sa mga Negrito hanggang sa mga Austronesyano, mula sa baybayin hanggang sa mga balangay. Patunay ang lahat ng ito na ang mga Pilipino ay hindi kailanman walang kultura o pagkakakilanlan. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas bago ang 1521 ay hindi lamang isang akademikong ehersisyo, kundi isang mahalagang hakbang upang maunawaan ang tunay na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Ang ating mga ugat ay malalim at matibay, nagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating pambansang pagkakakilanlan. Kaya naman, ipagmalaki natin ang ating kasaysayan at patuloy na pag-aralan ang mayamang pamana ng ating mga ninuno para sa susunod na henerasyon.